Paano mo mahahanap ang tamang negosyo? Ikaw ba isang OFW o isang empleyado at gusto mong malaman kung paano mo mahahanap ang tamang negosyo na babagay sa iyo? Halika, samahan niyo ako. Ako si Billy Sioson, dating OFW sa United Arab Emirates at ngayon ay entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ko ito simulan, ito ang kwento. Nung ako'y papauwi na dito sa Pilipinas, ah, pagpunta ko sa opisina para mag-turnover ng mga gamit, sinabihan ako ng aking boss, "Anong gagawin mo sa Pilipinas? Bakit ka uuwi?" Ang sagot ko naman ay, "Magninegosyo ako kasi ayoko na maging empleyado habang buhay." So ang sabi niya, "Anong negosyong gagawin mo?" Sabi ko, "Hindi ko pa alam kasi kailangan ko pang tingnan yung area kung saan ako magsisimula ng negosyo at doon pa lang ako magde-decide." Sabi niya, "Ano bang malapit sa iyo?" Tanong niya. Sabi ko, ang pagkakaalam ko, may malapit na airport na tinatayo malapit sa amin. At sabi niya, airport, maganda yan. Kung gusto mo, sabi niya, magsimula ka ng Arabic bakery. Magtinda ka ng cheese manakish, parata, yung mga Arabic bread na meron doon sa Dubai. Sabi ko, bakery, mahirap yan, ayoko yan. No way, I will not do it. Sabi ko doon sa amo ko. Sabi niya, try mo. Kasi maraming magiging turista na pupunta sa Pilipinas. So, at least malalaman nila may bakery, may Arabic bakery na available dyan sa inyo. Sabi ko, no way, mahirap na trabaho yan. Kaya hindi ako magbe-bakery. So, pagdating ko sa Pilipinas, ang unang-unang nagtanong sa akin, sabi niya, ano bang negosyo gagawin mo? Sabi ko, hindi ko pa alam eh. May ino-offer sa akin yung chewin ko, solar panel, pero hindi ko pa alam kung anong business, kung paano ang gagawin, kung paano sila magsisimula. Sabi niya, mag-bakery ka na lang kasi walang masarap na tinapay dito. Kung mapapasarap mo yung tinapay na ititinda mo, sigurado maraming bibili sa'yo. Sabi ko, mahirap yung bakery. Tapos mainit pa rin. Sabi nila, ikaw, magnegosyo ka, kung ano yung mahirap, yun ang gawin mo para hindi ka magaya ka agad. Pero nung tinignan ko yung area, 14 na bakery na meron dito sa barangay namin. Sabi ko, kung magbe-bakery ako pang 15, dito sa street namin, pangatlo ako. So, hindi ko muna in-entertain yung idea na magbukas ng bakery. Pero lumipas ng 1 linggo, 2 linggo, maraming sasabi sa akin, mag-bakery ka kasi walang masarap na tinapay dito. Sinabi ko na lang, mukhang bakery talaga. Pero hindi pa ako nag-decide. Nung gabi na nakita ko yung pinsan ni Mrs., ang sinabi niya rin sa akin, mag-bakery ka na lang. May gamit na nakatambak doon sa bodega ni nanay. Kung gusto mo, ako muna magbabayad. Tapos pag kumikita na yung bakery mo, tsaka mo na lang ako bayaran. Sabi ko, bah, at least hindi na ako maglalabas ng puhunan. So, nung kinabukasan, napunta ako doon, wala na pala yung gamit. So, kailangan ko na ulit mag-decide. Sabi ko, sige nga, bakery na lang. Ang ano na lang, maghahanap na lang ako ng murang gamit. Hindi rin ako makahanap ng murang gamit, so napilitan akong bumili ng brand new. So, dahil naipambili ko na yung kaunting perang dala ko, sabi ko, dito na lang sa bahay gawing bakery para hindi na ako magbabayad ng upa. So, ganoon na nga, nagsimula kami, pinagawa namin yung tindahan, tapos namili ng konting gamit. At yung unang gawa pa namin ng tinapay, sumablay pa, palpak pa. Kaya hindi kami kaagad nakapagbukas. Dapat may bukas na kami. So June 30 na kami nakapagbukas. Tama-tama nung nagbukas kami, ang pera na lang namin, parang 2,000 pesos na lang. Hindi na siya, kasama na doon yung pangkain namin. Kaya saktong-sakto nung nagbukas kami. Unang araw namin hindi pa nga kaagad naubos yung yung 4 na kilong ginawa namin. Pero nung sumunod na araw, yun, naubos na. Tapos, ah, nakaikot naman yung 2,000 na yun, awa ng Diyos. Sinabi ko sa nanay ko, "Nay, ano na, yung pera ko manipis na kasi stocks na iba." Sabi niya, "Sige, pairamin muna kita ng pera." So yung naging parang angel ko noon, nanay ko. Siya yung
tumulong sa amin hanggang sa nakaikot naman yung yung paninda, nakaikot siya. Ngayon, ang pinaka magandang benta namin ay nung pandemic hanggang sa last year medyo humina na nga ulit. Pero dun sa expand ng 5 years, nakapagdagdag kami ng gamit, nakapagpalaki kami ng oven, nakabili kami ng mas malaking oven, tapos mixer, kaya medyo nakaan naman, nakapagpundar. Maganda naman yung naging takbo niya. Ngayon, medyo nasa tayong sitwasyon, walang masasabi kong konti ang pera ng tao kaya hindi gaanong mabenta ang tinapay ngayon. Pero ganun pa man, okay pa rin. Kaya, paano mo mahahanap ang tamang negosyo na para sa'yo? Hindi ko inirerekomenda na gayahin niyo yung sa'kin kasi sa'kin ako ang pinili ng negosyo ko. Hindi ako ang pumili sa negosyo. Ako ang pinili. At hindi ko talaga gusto mag-bakery pero ngayon nandito na tayo. Kaya dinesisyonan ko na kahit anong mangyari, itataguyod ko yung bakery na 'to. So, paano mo mahanap ang tamang negosyo para sa'yo? Unang-una, i-survey mo yung area na pagninegosyohan mo. Sa panahon ngayon, marami nang nagninegosyo ng pagkain, kabi-kabila, milk tea, kabi-kabila. Kaya kung sa tingin mo na magkakahatakan na lang kayo pababa, pumili ka na lang ng iba. Ang mairerekomenda ko sa iyo yung mahirap gayahin. Kasi 'pag mahirap gayahin, hindi ka basta-basta magkakaroon ng kakumpitensya. Sumunod, kung anong skills ang meron ka. Halimbawa, magaling kang mag-welding o magaling kang magkarpintero, do'n ka muna magsimula para hindi ka mabibigla sa ibang business na sisimulan mo. Ang hirap kasi sa hindi mo alam tapos bigla kang magninegosyo ng gano'n, napakalaking adjustment. Sa tulog, sa hirap, sa pera, napakalaking adjustment. Kaya kung anong skills meron ka, at least may knowledge ka na ron, may background ka na ron, madidiskartehan mo na kagad. Sumunod, yung pwede mong simulan kahit maliit lang ang negosyo mo. Kagaya sa amin, maliit na lang ang pera ko noon. Ang magiging problema ay kung uupa pa kami ng ibang ibang pwesto, mas magiging mahirap para sa amin. Kaya yung ibaba ng bahay namin, pina-convert namin na bakery, so doon kami nagsimula. Hanggang ngayon nandito pa rin kami. Yung ibaba ng bahay namin, bakery pa rin, bakery namin siya. Sumunod, humanap ka ng produkto na pwede mong gawing sarili mong brand at ibenta mo. Pwede 'yon. Kasi pagka meron ka ng produktong nakita, at least hindi ka na maghahanap pa ng maraming manpower, malaking puhunan, makina or halimbawa makina or tools na gagamitin sa paggawa mo ng produkto. Meron nga dito yung palaman sa tinapay, nilagyan nila ng pangalan nila, ayun sila ang nagbebenta, sila ang supplier ngayon. Ang maganda pa ron, hindi na sila naglabas ng malaking puhunan kasi in terms naman ng bayad nila. Kaya yun yung mga halimbawa kung paano mo mahahanap ang tamang negosyo. Actually, marami pa yan. Marami ka pang pwedeng makita, maraming pagsimulan. Ah, Kaya naniniwala ako na kailangan mong mahanap ang tamang negosyo na para sa iyo para kung sakaling may problema kang madaanan, ay magiging simple lang sa iyo ang paghanap ng solusyon. Kasi ang kadalasan, pagkabago ka sa negosyong yan at nakaharap ka ng isang problema, minsan parang gusto mo na kagad bumitaw. Pero kung masaya ka sa negosyo mo, kahit anong problema, madali lang solusyonan yan. Mahahanapan at mahahanapan mo ng solusyon yan. Ang, ang kalaban kasi natin dito ay yung madaling pagsuko pagka nakakasalubong tayo ng problema sa pagninegosyo. May mga negosyo na maubusan lang ng puhunan, hindi na naghahanap ng paraan para maka-rebound. So, yun ang isa sa mga kalaban natin. Kaya, samahan ninyo ako na mapalawak
ang kaalaman ng mga Pilipino sa pagninegosyo. Lalong-lalo na yung mga gusto magsimula para naman dumami ang negosyanteng Pilipino at gumanda ang takbo ng ating bansa. Kasi isa yan sa paraan para makaahon ng Pilipinas sa kahirapan. At kailangang magtulungan tayo para umunlad ang ating bayan. Siya nga po pala, yung negosyo ko ay bakery dito sa baba. Ang pangalan niya ay Bernini's Bake Shop. At ang aming pong mga paninda ay mga basic bread, kagaya ng buns, pandesal, ah, Spanish bread, pandikoko. At gumagawa rin naman po kami ng mga special na tinapay kagaya ng egg pie, chiffon. Pero sa ngayon po itinigil muna namin dahil sa init ng panahon. Kung may time po kayo na makapasyal dito sa Arcombato, Valenzuela, malapit lang po kami sa Alphamart Arcombato, halos magkahilera lang po kami. So kung madadaan po kayo sa area na to, try nyo naman po yung mga tinapay namin. At meron din po akong binuo na Filipino Balikbayan International na group para naman po dun sa mga kailangan ng tulong sa pagsisimula ng kanilang negosyo ay mai-assist natin kayo. Kasi po, hindi po basta-basta ang mag-start dito sa Pilipinas. Para naman ma-guide natin kayo. Gagawin po nating active yung grupo na yan in future. So, kailangan lang natin magpadami. So, i-follow nyo lang po. Ilalagay namin yung description sa comment. Follow na lang po. At dito naman, kung gusto nyong magkaroon pa ng mga sunod-sunod na ganitong topic, naman po, comment kayo sa comment section, tapos like and share na rin po yung ating page. At lagi niyo pong tatandaan, sabi sa Colossus 3:23, kung kayo yung magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos. At kailangan po nating magsama-sama para mapaunlad natin ang Pilipinas. Kaya ako si Billy Sioson, kasama nyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.